Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Happy New Year pong muli mga katambay. Happy New Year po. Sana po'y maingatan po tayo sa susunod o sa buong taon at sa mga susunod na taon at sa susunod na taon pa mga katambay. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin yung pinakakalat po ng isang magaling na vlogger mga katambay. Na alam naman po natin ngayon ay meron pong gustong mag-imbestiga na ng mga fake news. Mukhang tingnan po natin at komentuhan po natin ang sinasabi niya po. Dahil ngayon po, talagang gusto po nilang pabagsakin yata ang mga Duterte sa Davao. At komentuhan po natin ang sinasabi po ng magaling na vlogger na ang mga Duterte daw po ay inaayawan na raw po ng mga taga Davao mga katambay. Totoo kaya ito mga tambay? Bago po natin komentuhan po ito pong vlogger mga katambay. Tingnan po muna natin kung talagang inaayawan na po ba ang mga Duterte sa Davao. Ito po, meron po kasing taga Davao na nag-survey po sa kanilang lugar, mga tambay. At panoorin lang po natin sandali itong nag-survey na taga Davao, mga tambay. Bago natin komentuhan yun. Magkanalaw mga suwad mga tambay, sa mga Bisaya, mayong adlaw sa inyong tanan. For today's video, musurbit kung ang mga tao diri sa Marilog, kung kinsa ilang pilyon karong umabot na eleksyon, si Nograles ba or Duterte as mayor. Kalang, kuyugitan niya mga suwad mga tambay. Ma'am, may buntag ma'am. Pwede tawa ka-disturbo sa inyo ma'am? Pwede man. Kuan ba ganun mga tanong lang mo to kay apit man tang kuan, apit nang gining eleksyon ba? Kinsa ato ang pilyon sa ato ang mayor? Si Nograles or si Duterte? Si Duterte lang. Duterte. Mga sir? Duterte. Okay. Ay sir, may butang sir. Pwede ito makadisturbo ka na sir? Saan ba kining himuntan lang tapos karong umabot ng eleksyon ba kinsa mong pilyon? Si Duterte ba o Nograles bilang mayor? Duterte na mayor? Duterte. Sige. Si Duterte mga tag kong palitay siya mga. Duterte, sulit. Ay boss, himuntan na boss. Pwede ito makadisturbo ka na boss? Saan ba? Disturbo ka na boss? Mga tanong tapos niya o karong umabot nga, kuan ba? Umabot nga eleksyon nito atong pilyon, Duterte o Nograles? Duterte pa. Ima sir. Kita boss. Sige. Sige. Wata kung sticker sa niya boss? Sige boss. Mga boss? Sige. Okay. Saan? Sir, may buntag. Ma'am, magkitag ma'am. Pwede ito makadisturbo sa mga ma'am, sir? Pangutan lang, tapos niya o karong umabot ng eleksyon, maging sa atong pilyon. Nograles ba o Duterte? Duterte. Sige. Mga tagdari, sticker, sir. Lamat. Brad, may buntag. Provinsi man mo. Pwede ka makadisturbo ka na eleksyon niya? Lang ka, survey ka rin karong umabot ng eleksyon ba? Kasi atong pilyon nga mayor sa Davao. Duterte o Nograles? Of course, Duterte. Okay. Kaya Duterte man mo no, mga tag o sticker. Salamat. Thank you. Ayan, marami pa po yan mga tambay. Yung sinurvey po ng ating kababayan na vlogger mismo sa Davao po ay nag-survey po siya. Talagang bahay-bahay po at dala niya po ang kanyang motor mga katambay. Nakamotor po siya. At ngayon po, pakinggan po natin itong vlogger na sinasabi po ng vlogger ng pamilya Duterte daw po ay inaayawan na. Parang sinusuka na ng mga taga Davao.
kung ang vlogger na ito ang pakikinggan natin. At ano naman kaya ang pruweba ng vlogger para po paniwalaan natin mga kababayan na inaayawan na ang mga Duterte sa Davao. Samantalang yung mismo na taga Davao ang nagpapatotoo kung gaano po minamahal ng mga kababayan po ang pamilya Duterte sa Davao. Pero itong vlogger na ito, pakinggan po natin ang kanyang mga tinuran. Dito na tayo. Oh, bakit po nasabi natin, mga kababayan, naramdam na po ng mga Duterte na malapit na pong mawala sa kanila? No, ang Davao. Dito pa lang ho, mga bossing, no? Sabi ng Duterte, nagpapaliwanag na si dating Pangulong Duterte. Hindi kami nangurakot kailanman. Trabaho lahat ang para sa bayan. So ngayon, sabi dito, tumakbo akong pagka-mayor ulit. Kaya umayos kayo, mga taga Davao daw, ano? At ang anak ko, si Baste, ang vice mayor. God forbid, magkasakit ako, mategi ako, Duterte pa rin ang mayor ninyo. Ang nakikita ko dito, mga bossing, alam ko meron mga madami na pong nakarinig nung sinasabi ko na si Baste pwede pa din tumakbo bilang mayor. Mga bossing, bakit to inentradahan ni dating Pangulong Duterte para mag-mayor? Kasi alam niya na hindi kakayanin ng isang medyo mahina na Baste yung Nograles na kalaban. Sinasabi ko nga po sa inyo, isang mambabatas at isang mukhang tambay. Ano po? Tapos, Nakita niyo po mga tambay, siniraan niya na po. Talagang sa nakikita niya. Pero sa nakikita rin natin, kasi nakita niya yun Ngayon, meron po tayong nakikita. Iba po yung nakikita niya Kasi po siya, nagkukomento po siya doon sa nakikita niya na wala naman po yata siya sa Davao, mga tambay. Yung mismong taga Davao ang nagsasabi kung gaano po kalakas ang mga Duterte doon, mga tambay. At pati po si Baste, ay siniraan niya pa na tambay daw po. Tambay. At hindi niya ba alam ang progresibo po ng Davao? Napakarami po na pumupunta sa Davao, dumidirekta po para po magnegosyo sa Davao. Napakataas nga po ng kanilang ekonomiya sa Davao. At ang Davao ay halos walang utang ang kanilang syudad. Di po ba? Kaya nga po nakikita natin, na-appreciate ng mga taga Davao, lalo yung kababayan nating mahihirap, sa Davao, na-appreciate nila yung kagandahan po ng pagpapatakbo ng mga Duterte. Nakita po natin, yung mga taxpayer ng mga taga Davao, nagagamit ng tama, nagkakaroon pa sila ng gift giving, galing mismo. Mismo ang nagpapamigay ay galing mismo sa syudad ng Davao. Hindi galing sa pera ng nasyonal. Hindi galing sa tax ng taga Luzon. Hindi galing sa tax ng taga Cebu. Di ba? At hindi galing sa tax ng taga Bicol. Ang ipinamimigay sa Davao. Hindi katulad ng ginagawa ng Kamara. Pera ng taxpayer, buong Pilipinas. Pero ang nakikinabang sa tax natin, lalo yung mga nasa middle class, sila lang yung gusto lang nilang bigyan. Hindi lahat nabibigyan ng akap, ayuda. Pero taxpayer ng Luzon, Bisaya, Mindanao. Pero yung Davao, napapakinabangan ng ating mga kababayang mahirap yung tax mismo sa Mindanao, sa syudad. Di po ba napakagaling manungkulan ng mga Duterte, mga tambay? Nakita nyo po, yung mga kababayan natin pinuntahan, minomotor, puro Duterte, mga tambay. Pero sa vlogger na ito, kay Mark Ramos, na wala naman po siyang ginawa na survey, hindi naman po siya nag-survey, bumase lang po siya sa statement ng dating Pangulong Duterte, ay doon niya na po hinusgahan ang dating Pangulong Duterte. At syempre po,
Si Mayor Baste na sinabi niya pa na tambay, mga tambay. Tambay daw po. Kapanahunan po ni Baste Duterte, mga kababayan, dyan po singaw yung sinasabing hindi naman daw totoong safest city ang Davao sa Southeast Asia. Kasi meron lang daw ginagawa, dinodoktor yung mga logbook para ang ire-report lang yung mahihilang mga nangyaring mga reklamo. Oh, yan, katulad niyan. Puro ka haka-haka, puro ka bintang. Pero wala ka naman din pruweba, katulad ng inyong lingkod. Dahil parehas yata tayong hindi taga Davao. Ang makapagpatotoo lang yan, ang pwedeng magsabi sa atin yan, yung taga Davao. Di po ba? Ang gawin mo, Mark Ramos, para paniwalaan ka ng mga Pilipino, lalo na mga OFW, at paniwalaan ka ng mga taga Davao, yung mga taga Davao City lang ang makapagsasabi ng totoo. Hindi ikaw, hindi ako. Sila mismo, yung mga nakatira doon. Sila makapagsasabi kung sila ba'y safe doon o safety sila sa panunungkulan ng mga Duterte. Di po ba yun ang tama? Makapanira lang po tayo. Ano to? For content o for clickbait? No, sabi ni Cecilia Estrella, kasi alam na matatalo si Baste. Yan lang naman ho talaga, mga bossing, ang dahilan kung bakit eto umentrada si dating Pangulong Duterte. Ano? Di parang sinabi mo rin na walang katalo-talo pala si dating Pangulong Duterte. Ganun ba? Dahil nga, yung sinasabi mo, napakahina ni Mayor Baste. Ngayon, pumasok si dating Pangulong Duterte dahil sinasabi mo mismo na nahihinaan. Kaya pumasok na yung pinakamalakas. Ganun ba? At para lang ipaalam din ng mga taga Davao saka ng inyong lingkod sa konti kong pagsusuri, pag-iimbestiga sa mga Duterte, meron po silang history na hindi pa sila natatalo. Kahit po yung mga naunang Nograles, never pa pong tinalo ang Duterte. Saka ano po ang maipagmamalaki? Ano po ang maipagmamalaki ng Nograles sa nagawa ng mga Duterte? Ano? Wala pa silang nagagawa. Maliban lang po sa mga investigasyon na ginawa po nung kapatid na babae na congressman, si Migs. Ano po pinagagawa nila sa Kamara? Di umano. Puro investigasyon. Yung po ang legacy, mag-imbestiga kasama na yung istasyon ni Kibuloy. Yun po ba ang napakalaking nagawa ng isang congressman sa Davao, si Migs Nograles? Imbestigahan si Kibuloy at ipasara ang istasyon? Nakatulong ba yun sa ekonomiya ng Davao? Nagtatanong lang Mark Ramos. At ano naman ang nagawa ng isang Nograles? Ang Nograles na tumatakbong mayor, dating secretary po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sekretary niya po ito nung siya po ay presidente. Ano po ang nagawa niya? Para ipantapat o sinasabi mong inaayawan na ng mga taga Davao ang dating Pangulong Duterte o ang pamilya Duterte sa Davao. Wala pa nga napapatunayan ng mga Nograles para ipantapat mo, ipanlaban mo sa nagawa. Di po ba? Ano ito? Atake? Atake dahil may nagkukumpas? May nagkukumpas kaya sa inyo? Di kaya? May nagbabayad kaya sa inyo? Di kaya? Tumakbo akong pagka-mayor ulit, kaya umayos kayo at ang anak ko, si Baste, ang vice mayor. No? Tama yun eh. Tama yun. Ganun magsalitang may bayag. May bayag na naging presidente at may bayag na mayor. Umayos kayo. Yung ba'y para sa lahat? Para sa lahat ba pinatutukuyan doon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan? Di ba hindi? Kung mag-iisip ka, pinatutukuyan niya yon sa masasama. Sa masasama, lalo yung tumatangkilik sa bisyo na droga, mga kriminal. At syempre, yung mga sumusuporta sa makakaliwang grupo. At yung mga terorista, CPP, NPA, NDF, NPA,
Yun ang kanyang niwawarningan. Magsiayos kayo. Buti nga, hindi niya pa piniay yan. At yan, sa susunod na mga pagkakataon, palalayasin niya yan. Magbibitaw siya ng salita dyan. Di ba? Napakahilig pong ganyan mag-warning. Nagwa-warning kasi. Ang dating Pangulong Duterte ay mahilig siyang mag-warning. Kamukha ng ginawa niya nung war on drugs. Nag-warning siya. Pag hindi nyo nilubayan yan, magkakaproblema kayo. Dahil masamang bisyo yan. Labag sa batas yan. Warning ang tawag dyan. Mark Ramos, warning po. Para sa hindi katulad ni Kamanong yan. Na hindi sumasaway o hindi lumalabag sa batas. Para lang po yan sa lumalabag sa batas. Mr. Ramos. Kumbaga, masave niya. Ng panahon na nandiyan pa siya. Alam naman ho natin, malapit na din po ang dating Pangulong Duterte. Hindi ko po pinapanalangin na matapos na po ang buhay ng dating Pangulo. Pero, Tingnan mo, hindi mo nga pinapanalangin, pero may pero. Mga tamay, lahat po tayo ay papunta ron. Wala sa edad dyan, Mark. Wala sa edad. May namamatay, may pinagpapahinga ang sa itaas kahit bata, kahit sanggol. Walang edad na pinipili. Pagka oras mo na, huwag mong pangunahan, Mark Ramos. Baka isang araw, ako, ikaw, mauna pa tayo kay dating Pangulong Duterte. Dahil yung nahandun lang ang nakakaalam niyan. Huwag mo masyadong i-advance ang ipaniwalain mo ang mga followers mo para lang yata makapanira, mga tama. Ibang klase ka. Wala kang respeto. Hindi mo lang nirerespeto ang isang dating Pangulong Duterte. Ibang klase ka. Yung nagawa ng dating Pangulong Duterte, sa totoo lang, isa lang ang sasabihin ko sa iyo COVID. Kung hindi Pangulo ang dating Pangulong Duterte, baka hindi ka na nakapagbablog ngayon, Mark Ramos. Kung hindi ang Pangulo, kung ang Pangulo lang natin ay iba, baka parehas tayo ngayon, hindi na nakapagbablog. Mark Ramos, mga tambay. Isa lang ang sinabi ko, COVID-19. kung tatanggapin natin katotohanan, damatansa din po hanggang ilang years lang po ba ang buhay ng tao, no? Wag niyong iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte hindi kayo iniwan kailanman. O wag niyo daw iwan. Tama yun Tama yun. Hindi iniwanan. Di ba? Sa hirap at ginhawa, hindi iniwanan ng mga Duterte, lalo ng dating Pangulong Duterte. Ang Davao. Ang Davao City, ang history niyan, ay mahirap na syudad. Magulo. Napaagulo. Lalo nung panahon na malakas ang grupo ng mga terorista. Di ba? Mga CPP, NPA, napakalakas nila nung mga panahon na yon. 70s, 80s, hanggang 90s. At hanggang ngayon, meron pa. 2000 na. 2000 plus, hindi pa rin nawawala. Di po ba? Hindi iniwanan ni dating Pangulong Duterte at hindi niya iniwanan ng Davao hanggang ito nang hindi nagiging mapayapa, tahimik at progresibo. Di po ba? Pumunta ka kasi ng Davao at makita mo. Maglakad ka ron. Kahit madaling araw, gabi, subukan mo. At ngayon, subukan mo rin maglakad sa Metro Manila. Maglakad ka ng madaling araw. Ikutin mo ang Maynila. Maglakad ka. At maglakad ka rin sa Davao para meron kang comparison. Saka mo ngayon, banata ng Davao na hindi safe doon. Hindi maganda at hindi totoo ang sinasabi ng mga taga Davao na hindi safe ang kanilang lugar at sinusuka na at inaayawan na ang mga Duterte. Pumunta ka ron. Magkalye survey ka, kamukha nung ginagawa ng kababayan natin sa taga Davao, nagkakalye survey. No, para po mapagsalita mo ang isang individual ng mga ganyan, mga boss, nararamdaman niya na meron ng mga umaalis ng suporta sa kanila, mga bossing. Real talk.
Real talk. Kaya ginawa ni dating Pangulong Duterte yan. Kasi, komento na inyong lingkod. Nakikita niya buong gobyerno, puwersa ng gobyerno, gumagamit pa di umano ng pera. Malalaking pera para po sila'y pabagsakin mismo sa Davao. Gusto na po silang pabagsakin talaga dahil sa politika. Isip-isip, real talk. Komento na inyong lingkod. Kaya po, matalino pong politiko ang dating Pangulong Duterte. Nakita po natin ngayon, kahit ang Senadora Amy Marcos, meron siyang mga marites. Pinaglalaanan nila ang mga Duterte. Billion daw po, trillion. 1 trillion pa ang marites ni ni Senadora Amy Marcos. Ang nakapondo, nakabudget sa mga Duterte. Di po ba? Gusto na nilang mawala sa politika. Matalino. Kaya, gagawin talaga ni dating Pangulong Duterte yan na isalba number 1 ang Davao. Kasi pag nahawakan ito ng korap, at hindi makabayan, ang iniintindi nila ay bulsa at pakinabang. Dahil ang Davao kasi ngayon ay pipitasin mo na lang ang Davao. Mamimitas ka na lang ng pakinabang sa Davao dahil maunlad na. Kaya pinagkakaguluhan nila ito at gusto nila yata itong pagkakitaan ng mga sumasamba sa piso. Di po ba? Yan yun. Hindi kasi sarado kasi ang isip. Marami kasing saradong isip dahil may kumukumpas. Kumpas lang ng kumpas. Dahil, sabi ni Banat Bay, dumarating ang allowance. Kung hindi po nila ramdam yon, kung ano lang, kung ano ho mga kababayan, kung alam nila malakas pa din sila, mga bossing, dead ma yan. Ano? Basta tuloy lang tayo sa Totoo yun. Kung hindi ganitong klase ang gobyerno natin ngayon, komento na inyong lingkod, kung hindi ganitong klase pamumulitika ang gobyerno natin, sa tingin mo hindi ang dating Pangulong Duterte tatakbo pa yan? Tatakbo ba yan? Hindi na tatakbo yan. Pero sa nakikita niya ngayon, magulo ang politika natin. Hindi nila tinututukan ang problema ng bansa. Hindi nila tinututukan ang pag-unlad ng bansa. Ang tinututukan nila, Duterte. Nakita niyo po, pag-upo pa lang ng bagong Pilipinas, di umano, nakita niyo po, puro Duterte na tinrabaho. Ang dating Pangulong Duterte, gusto pang ipaaresto hanggat maaari sa ICC, mga katambay. Nakita niyo po ang ginagawa. At pati po ang mga social media natin ay talagang nagsama-sama na. Nagsama-sama na po. Talagang gumagawa na po sila lahat ng klase na paninira yata sa mga Duterte ay ginagawa na po nila para po linlangin. Linlangin po ang mga hindi nagsusuri at hindi ginagamit ang isip ng mga Pilipino. Kaya lang, majority po ng mga Pilipino ngayon ay gising na. Gising na sa malawakan po. Malawakan pong korupsyon. Walang nagagawa. Puro salita. Puro statement. Puro release. Mga katambay, hindi na po tayo bobo at tanga. Itong vlogger na lang po yatang ito. At marami naman po sila. Sa social media, napakarami po nila. Libo. Libo po itong mga ito, mga tambay. Libo. kanya natin. Dead ma yan! Hindi yan magsasalita ng ganyan. Huwag niyong iwan ang mga Duterte. Halos kung ia-analisa mo nga, mas malalim pa ang iisipin mo. Nagmamakaawa nga, sabi ni Someday. Oh. Diba? Oh, sabi ni Ai Chang, hay, masyadong kinakarir ang katangahan. Huwag na niyong iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte hindi kayo iniwan kailanman. Bakit ninyo kami papalitan? Oh. Para ikaw pumasok sa kukote mo na ang mga kalugar mo diyan, no, ang mga taga-kasyudad mo diyan ay iwan ka kasi may naririnig ka ng mga ugong-ugong na yung kabila ang iboboto. Di ba? Alam mo, logic doon, Bakit ninyo? Mark Ramos, alam mo logic doon,
Nakikita kasi ng mga Duterte, yun ay warning. Warning po yun eh. Hindi niya lang sinabi ha. Komento na inyong lingkod. Kaya niya nasasabi yun dahil may pera. Pera. Gagamit yata ng malalaking pera ang kabila. Maglalabas po. Usong-uso po ngayon ang pera. Vote buying. Di po ba? Warning po yun. Sinabi ng dating Pangulong Duterte, hindi namin kayo iniwanan. Kasi, ang mga Duterte, hindi po nagbo-vote buying yan. Niwa-warningan niya ang kanyang mga kababayan na huwag kayong masilaw sa pera. Huwag kayong magpadala. Pera. Pera kasi yan eh. Warning niya yan sa mga kababayan niya dahil nararamdaman niya gagamit po di umano ng napakaraming pera ibubuhos sa Davao. Niwawarningan niya, huwag nyo kaming iwanan dahil sa pera. Baka malalaki ang gawin po dyan na bigayan para lang pong bilin po ang kanilang mga dignidad ng ating mga kababayan sa Davao. Di ba? Warning yan. Matalino ang dating Pangulong Duterte. Yung sinasabi nga ni Kamanong, wala pang maipagmamalaki ang mga Nograles. Wala pa. Wala pang achievement para mo talunin ang isang Duterte na naging mayor, naging presidente, buong Pilipinas nga, naiayos niya. Buong Pilipinas, di ba? Naisalba niya ang buhay ng mga tao sa COVID-19. Buong Pilipinas. Dinaig pa natin ang mayayamang bansa na milyon-milyon ang namatay. Samantalang tayo mahirap na bansa. Dahil sa galing ng isang dating Pangulong Duterte. 60,000+. Ikumpara mo sa milyon na namatay sa mayayamang bansa. Tapos, ganyan lang kaliit ang tingin mo sa isang dating Pangulong Duterte, Mark Ramos. Ganyan lang kaliit ang tingin mo bilang politiko ang dating Pangulong Duterte. Sino? Kahit pagsamasamahin mo na, kahit lahat ng bagong Pilipinas ngayon, pagsamasamahin mo na sa galing, walang papantay. Komento na inyong lingkod, walang papantay sa nagawa at sa utak at tapang at pagiging makapilipino, makabayan ng dating Pangulong Duterte. May papalitan, wala namang kaming ginagawang masama sa inyo. Hindi kami nangurakot, trabaho lang lahat para sa lipunan. Para masabi mo ito. Kailangan may bumuo sa isipan mo na doon sa barangay na yan, mukhang ayaw na tayo iboto. Doon sa barangay na yan, ayaw na tayo iboto. Bakit nyo kami iiwan? Yan, tama na po at sobra na po ang kanyang kadaldalan. Unang-una po, wala naman po siyang pruweba. At unang-una, mas paniniwalaan po ng mga Pilipino, katulad ni Kamanong, yung mismong taga Davao na napanood natin mga katambay. Yung mismong taga Davao, pinanood natin na siya mismo ay sinesurvey niya ang kanyang mga kababayan kung sino ang minamahal at pinagkakatiwalaan pa sa Davao City. Di po ba? Ano sabi nila? Puro Duterte. At ang mga Duterte ay hindi epal. Bago po tayo magtapos, panoorin po natin ang mga proyekto ng mga Duterte at yung mga kanilang ginagamit na sa paglilingkod sa Davao ay wala pong pamumulitika at hindi sila epal na politiko. Walang mga pangalan, litrato nila dito po sa mga pera ng taxpayer, mga tamay. Panoorin po natin. Tingnan po natin. Plan, their intentions are drawn in the sand. Ooh, but the eagle's heart is brave and clear. She steps into the lair without fear. So you may try to destroy me, you can skin me alive. You may throw my ashes to the wind, but let it be known you will find me unbowed in the nest of treachery and deceit.
po yung mga sasakyan, mga panggobyerno, mga gagamitan ng City Hall, talagang hindi mo makikita po ang pangalan o pangalan ng mayor. Puro City of Davao, mga katambay. Hindi po sila epal na politiko kasi una-una hindi nila pera yun eh. Yun po ang laging katwiran ng mga Duterte. Hindi nila pera yan, mga katambay. Kaya hindi po katulad ng ibang epal na politiko, di ba? Nakita po natin, nagpapamigay lang ng ayuda. Kilalaki po ng kanilang mga tarpaulin, mga pagmumuka. Di ba? Sobrang lalaki. Para pong billboard sa EDSA kalalaki. Kala mong pera nila ang ipinamimigay po sa mga Pilipino. Diyan mo po mahangaan. Diyan po natin diyan mo mahangaan ang mga Duterte. Hindi mga epal at hindi mga politiko sila. Mga katambay, lingkod bayan po sila. Lingkod bayan sa mga Pilipino at syempre makabayan, makatao. Syempre may takot sa Diyos, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po. At syempre po, nagpapasalamat po tayo sa mga taga Davao, lalong-lalo po doon sa kababayan nating taga Davao na nagbigay po at in-upload niya po yung kanyang kalye survey sa Davao na talagang ang mga Duterte ay nananatili kahit po yata gumagapang na ang pera doon at bubuhusan po yata ng malaking pera, isang damukal na pera para talunin lang po mga Duterte. Pero sa kabila nun, ay hindi po mananaig ang kasamaan, lalo po ang kasamaan ng pera, mga katambay. Hindi po mananaig yan. At napakahirap pong gibain ng mga Duterte kasi alam po ng mga Pilipino yan, lalo na ating kababayan sa Davao. Alam po nila yan. Matagal po nila nakasama at naglingkod sa kanila ang mga Duterte na kailanman sa hirap at ginhawa, sa gulo at sa katahimikan ay kasama nila ang dating Pangulong Duterte. Magmula sa hirap, gulo ng kanilang syudad hanggang ngayon asensado na at safe na ang lugar at progresibo, nananatili pa rin sa kanila. At sinasabi nga, walang iwanan hanggang sa dulo. Di po ba mga kababayan? Muli po, maraming salamat po. At syempre po, good luck na lang po dito sa mga vlogger na talagang mga kritiko, mga detractors po ng pamilya Duterte. Good luck na lang po sa kanila. At syempre po, batiin din po natin ang Happy New Year ang mga kababayan natin na sana ay mabago pa at mahipan pa ng hangin, mabago ang kanilang mga pananaw sa buhay, mga katambay. Na hindi na po sila at sana'y hindi po sila maging bulag, pipi at bingi katulad po ng mga politiko. Muli po, maraming salamat po at Happy New Year po mga kababayan. At ingatan po tayo sa susunod na buong taon mga kababayan. At maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At sinasamahan nyo po ang inyong lingkod, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa po tayo at Happy New Year po. Sa muli, paalam, bye-bye.